mga kababayan, dito po sa next content natin mga kababayan, meron po akong nakuwang balita. Pwede, ewan ko lang kung masasabi kong chismis ito. Kasi ako hindi naman ako pumapatol sa chismis. Pero, mga kababayan po kasi, galing po mismo ito kay SAS. Na si SAS po talaga ay posibleng mapauwi. Posible po mapauwi si SAS. Alam naman po natin na si SAS Rogando Sasot, ngayon po ay nasa China nag-aaral. Okay. So dahil nga po doon mga kababayan, alam naman po natin na si SAS Rogando Sasot ngayon ay nagiging mouthpiece po ng China ngayon. At siya po ay bayaran. Meron po tayong mga reference dito na si SAS Rogando Sasot po ay bayaran. Pero eventually po mga kababayan, meron pong chance na mapauwi po si SAS dito po sa Pilipinas at magsama na kaming dalawa. Joke lang. So ito mga kababayan, no? So hindi lang po kasi nakakaalam mga ka-streetwise na content ko na ito nung nakaraan. Okay. So balikan lang po natin ito, no? So nung July last year, 2023, binura niya itong post na to eh. Hinahanap ko to eh. Itong post na to eh. Buti na lang meron akong copy. Okay. Inamin niya mismo. Ito 10 years ago, I won an award in the Netherlands that gave me scholarship to study in the United States at UCLA for a summer. I took U.S. Foreign Policy and International Relations of China. Now, 2023, last year, I became one of the recipients of the ASEAN region of the 2023 ASEAN-China Young Leader Scholarship to pursue PhD studies in China. Guess what my research proposal is? Comparative study of US and Chinese world order building projects. What a full circle, no? Ganyan. So eventually, after 1 year, mukhang uuwi na po siya. Mukhang hindi niya po matatapos yung PhD niya sa China. Siyempre, meron tayong reference dito. Hindi ko naman sinasabing confirm to, no? Pero meron tayong reference dito kung bakit ko nasabi yon. Okay. So, sa hindi na po kasi nakakaalam, mga kababayan, okay, binanggit na po ni SAS Rogando Sasot dito sa post niya noong 2023 na binura niya na. Ewan ko lang kung binura, no? Kasi hindi ko na makita eh. Na ito po ay yung ASEAN China Young Leader Scholarship. So, pinuntahan po natin yung website. So, ito yon. Yan na, ASEAN China Young Scholarship. Ayan yon, di ba? Ayan yon. So, ang una mga kababayan kasi, ang nakakapagtaka kasi dito, noong nakarang linggo lang kasi mga kababayan, nagrereklamo si SAS Rogando Sasot na binura daw po ng Meta or ng Facebook yung mga Facebook account niya. Pero eventually, mga ilang araw lang, binalik niya rin. Di ba parang nakakagulat lang, di ba? Yung nagangawa-ngawa siya noon, ang sabi niya, walang iyang gobyerno ito. Oh, natanggalan ako binubusalan ako sa pamamahayag. Di ba? Parang ang sinisisi niya noon dati, nung nakaraang linggo, na yung nagtanggal daw po ng Facebook account niya ay yung gobyerno. Pero eventually, nung nag-ingay siya noon, bumalik din kaagad. So, ano yon? Di ba? Dine-activate mo ba yung sarili mong Facebook account tapos sinisi mo yung gobyerno? Pagkatapos nung hindi masyadong pumatok, binalik mo ulit. So ito yung scholarship ni SAS. Yan. So ngayon, marami na pong mga vlogger at ako naniniwala ako na sa akin unang lumabas itong pasabog na to last year. So nung pinuntahan po natin itong scholarship nga po ni SAS, ito yan eh. ACYLS yan eh. ASEAN China Young Leaders Scholarship. So merong guidebook dito po sa mismong website nila. At ang nakalagay po dito sa mismong website po nila, yung mga scholar daw po ng young leader na yan, ng ASEAN China Young Leader, ay tatanggap po ng 4,000. Ano ba yung currency ng China? Yuan. Oh, tatanggap daw po ng 4,000 yuan per month. Tapos yung doctoral student, 5,000 yuan per month. So, research scholar, 5,000 yuan per month. So, mahigit kumulang 40,000 pesos. Yan. So, pinagpalit ni SAS Rogando Sasot ang bansa para sa 40,000 pesos a month. Kasi mga kababayan, di ba, siguro ngayon, nagigets nyo na kung bakit may mga vlogger na nagbabanggit SAS Rogando Sasot ay bayaran ng China. So, ito po yung nagiging reference namin. Di ba? Kasi scholar siya ng China, ng ASEAN China, young leaders. So, nakalagay naman po talaga dito na meron talaga siyang natatanggap na stipends. Stipends yan eh. O, para mas malino, basahin na po natin. Okay, ito
stipend. Within the scholarship duration, registered scholarship student will receive stipend allowance from their host university on a monthly basis. Yan na, malinaw na. So, bayan si SAS ng China. At bukod nga po dyan sa stipends na yan, meron pa siyang accommodation na libre. Accommodation, ACYLS, ASEAN China Young Leaders Scholarship, recipients will be provided with university dormitory with one single room for each recipient. So hindi siya hindi tulad sa Saudi. Nung nagtatrabaho ko sa Saudi, sa isang room crowded kami tapos double deck pa, no. So maganda 'yung kalagayan ni SAS doon po sa China. Yan. So nakakatawa kasi dito mga kababayan. Nung nakaraang 2 weeks ata, merong nilabas si SAS Rogando Sasot na yung mga vlogger daw po bayaran. Okay. So ang nilabas po na ebidensya ni SAS noon itong screenshot na to, na sinasabi niya ay galing daw po sa group chat ng mga vlogger. So ang nakalagay pa talaga sa taas, House of Representative Vlogger. Ayan ibig sabihin niyan eh. Tapos sasabi pa dito, attention to all vlogger, may yung sahod nyo monthly 30k yan. Mga brother and sister, basta yun upload nyo video, ay hintayin nyo yun Ano yan? Pasa ko dito sa GC ito. Ang gulo naman. So ito yung nilabas na ebidensya ni SAS Rogando Sasot nung nakaraang 2 weeks ata, kung hindi ko nakakamali, 2 weeks or 1 week, na yung mga vlogger daw po bayaran. Yung mga vlogger daw po na sumusuporta sa gobyerno. Ito yung ebidensya niya. So parang ito yung ginagamit niyang counter na kayo yung bayaran. Pero una mga kababayan, nung nakita ko to, ang sabi ko, sino ba naman tanga ang gagawa ng group chat tapos ang nakalagay pa na talaga na pangalan, House of Representative Vlogger. Sinong gagong gagawa niyan? Kasi dapat kasi mga kababayan, kung meron mga binabayaran na vlogger, dapat hindi ganyan. Yung masyadong brutal. Diba? At saka, meron siyang nilabas na mga pangalan, yun nga lang, mga nakaganyan, kumbaga yung kinross out niya. Yan, attention to all vlog. Yan. So, dito po talaga lumabas yung chismis po na yung mga vlogger daw po binabayaran ng 30,000. Okay. Well, kung meron man, maliit para sa akin yung 30,000 a month. Kung meron man pero sa akin maliit yan. Di ba? So ngayon mga kababayan, ito yung, kasi mga streetwise, kaya ko rin pong gumawa ng ganyang klaseng screenshot. So kung kukumpara mo naman yung ebidensya natin kay SAS na bayaran siya, na galing mismo sa website mismo ng China, kasi dito po sa screenshot na kahit sino pwedeng gumawa, saan kayo mas maniniwala? Kaya nga mga kababayan, di ba, mga streetwise, nung nakaraang mga linggo, kung napansin nyo nga po, lumalabas po yung chismis na may yung mga vlogger daw po binabayaran ng 30,000. So ito lang po yung pinaka-source nila. So ito na nga mga kababayan. Tama nga, Rowie. Ito na nga yun. Tama na nga yan. Gawa-gawa din nila yung kasama sa schooling nila yan. So ito mga kababayan. Ngayon, ang tanong ngayon dito, paano ko nasabi na si SAS Rogando Sasot ay uuwi na po ng Pilipinas? Kasi po, bumagsak po siya sa mismong scholarship niya. Kumbaga, nag-aaral na siya, di ba? Nag-aaral na siya. May mga subjects, may mga reports, so bumagsak po siya. Bumagsak siya. So, syempre, kapag ikaw po ay isang scholar at bumagsak, nako-compromise yung scholarship mo. Di ba sabi ko sa isa, sumuwi ka na lang at magsama na lang tayong dalawa Mamahalin kita ng bonggang-bongga. So, ito. So, si SAS mismo may sabi na siya po ay bagsak. So, sabi niya dito, post nito kanina. Bakla ba to? Bakla ba si SAS? Bakit parang bakla siya dito sa picture? Bakla ba yan? Okay. So, sabi ni SAS kanina, I failed my Chinese language exam. I failed to submit 2 final papers. I think I don't have any motivation to finish my PhD anymore. This is not for me. Ewan ko lang kung prank ito, pero sa tingin ko naman hindi. Ewan ko lang. Base lang sa pakiramdam ko, mukha namang hindi. So ngayon, mga kababayan,
Oo, bakla yan. Sumagot siya. Ayan. So mga babayan, bumagsak po si SAS. So syempre kapag ikaw po ay scholar, napaka ano naman nun, napaka basic knowledge naman nun mga kababayan, na kapag ikaw po ay scholar sa isang university at ikaw po ay bumagsak at dalawang final papers niya pa talaga yung ano niya, no, yung di niya naipasa, no? Yung di niya naipasa. So nanganganib po yung scholarship mo. 'Di ba? So ngayon, paano na 'yan? Uwi ka na dito. After all ng mga sinabi mo na fake news, paninira, at kabulshitan sa gobyerno, uuwi ka dito. 'Di ba sinipa ka rin sa Netherlands? Sinipa rin po siya sa Netherlands. At ngayon, sinipa din po siya sa China. So ngayon, wala ka rin naman palang ibang uuwian, kundi sarili mo rin palang bansa. So paano yon na ang dami mo na sinabing fake news? Di ba? Kung naalala niyo mga kababayan, di ba, nung nakaraan, di ba? Nung nakaraan lang, naglabas ng video si SAS na si PBBM daw po ay nasa Bataan. Kaya daw po hindi daw po nakapunta si PBBM doon po sa pagbubomba sa Mindanao kasi nga raw po si PBBM ay nag-good time sa Bataan, sa kasal. And then fake news 'yon. Fake news 'yun, di ba? Fake news 'yun. Napatunayan na nating fake news 'yon. Kasi si PBBM nung mga araw na 'yon ay nasa Malacanang. Meron po tayong video noon. Di ba? Yung MOOE. Di ba? Ang sabi niya, yung MOOE, hindi daw po ito na-audit. Pero sinabi naman talaga ng COA na na-audit. So, saan kayo maniniwala? Kay SAS na mahal ko o sa COA? Di ba? Oh. Ang dami niya ng fake news na nilabas eh. So, ang ending pa lang ngayon mga kababayan, na ngayon ayaw mo na, kasi ako naniniwala ako na ayaw niya eh. Kasi kung gusto mo talaga mag-aral at gusto mo yung ginagawa mo, may papasa mo yan eh. Kahit gaano pa kahirap yan eh. Ako naniniwala akong ganun eh. Kahit na ganong kahirap yan, basta gusto mo yung ginagawa mo, regarding sa pag-aaral, may papasa mo yan. Yun nga lang kasi medyo mahirap naman talaga, no? Kasi ano eh, yung pinag-aaralan, yung binagsak ni SAS, Chinese language exam. So mahirap naman talaga mag-aral ng Chinese, lalong-lalo na kung, di ba, kung nakikipag-bullshitan ka lang. Di ba? Oh. Ewan ko ba, no? So, yun, hinihintay ko yung pag-uwi mo dito, SAS, sabihin mo kung anong date, sabihin mo kung anong airport, pupunta ako doon, magdadala ako flowers, no? Tapos sampal ko sa mukha mo. Hindi, joke lang yan, no? So, yun lang, no? So, abangan natin to, kasi ang anib po yung scholarship ni SAS sa China. So, ang pinaka-worst case scenario po nito, uwi ng Pilipinas. Ang ending din pala, uuwi ka rin pala sa bansa mo. Kasi unang-una, hindi naman siya Chinese citizen. Hindi naman siya, di ba? Hindi naman siya citizen ng Netherlands tulad ng dati. Hindi katulad ni Maharlika na citizen ng Amerika. Hindi katulad ni Roy Domingo na citizen ng Canada. Eh, si SAS mukhang wala eh. Filipino citizen pa rin to eh. Good luck. Diba? So thank you po mga babae. Sabi sa inyo, may silan to. Dapat tatlo yung topic ko ngayon eh. Napakwento kasi ako kay Inaro kanina eh. Imbis na ni-research ko, napakwento ako. So pasensya na, no? Napaiksi lang po yung live stream po natin. No? So yun lang po mga babayan. So bago po tayo magtapos, yan po sa 907 po na nanonood po ngayon. Pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. Yun. So thank you po mga babayan. Salamat po sa inyo lahat. Hello po sa iyo, Ma'am Joanna. Si Ma'am Joanna nagpasa sa akin ito eh. Kasalanan mo to, lalagot ka.